moving westward po ito sa susunod na 24 oras at posibleng lumakas in less than 12 hours as a tropical storm. So that's around 65 to 75 kilometers per hour na taglay na hangin bago ito tumama sa ating kalupaan. Possible siya maglandfall dito po sa may Caraga region, either sa may Surigao del Norte or Surigao del Sur. That's tomorrow evening or sa Friday ng umaga. Afterwards po, sa Friday at sa Saturday, kikilos ang bagyo sa may Caraga region, Northern Mindanao. Maapektuhan din po yung timog na bahagi ng Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island region, Western Visayas, hanggang dito po sa may Sulusi at Northern Palawan. At pagsapit po ng Sunday ng umaga, ay nasa may West Philippine Sea na po itong si Bagyong Basiang. And possibly by that time, lalakas yung ating northeast monsoon o yung malamig na amihan at hihina ang bagyo bilang isang low pressure area. So yung intensity niya, lalakas siya within 24 hours habang nasa may karagatan pa ng Philippine Sea. And then habang tinatraverse or tumatawid po sa mga islands po ng ating bansa, nagkakaroon ng paghina at possible maging tropical depression na lamang habang binabagtas itong Visayas at posibleng mas humina pa paglampas dito sa may Palawan. We also have to consider na kahit itong bagyo, ang pinag-usapan po natin kanina is yung pagdaan ng sentro ng bagyo, no? But considering na ang bagyo ay nasa around 100 to 300 kilometers po yung radius o yung layo mula dun sa sentro, maapektuhan po talaga directly ng malalakas na hangin itong malaking bahagi ng northeastern Mindanao, yung timog at kanlurang bahagi po ng Visayas, at hanggang dito po sa may timog na bahagi ng Mindoro hanggang sa may northern portion of Palawan, maapektuhan po ng malalakas na hangin at yung malalakas na mga pag-uulan.